Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 11, 2025. Pag-usapan po natin ito pong warrant of arrest na sinasabi para daw po kay Senator Ronald De La Rosa at posible kay Senator Bongo. Pero ngayon pa lamang ipinapaalam ko na po sa inyo na ayon po sa napanood kong interview dito po kay kay Senator dating Senador Antonio Trillanes, hindi po kasama na malalabasan ng warrant of arrest si Vice President Sara Duterte nor ang dating DOJ Secretary na si Vitaliano Aguirre III. Ito pong si dating Chief PNP Oscar Albayalde ay wala pa rin pong kasiguruhan. Ang sigurado lamang po ayon kay Trillanes sa latest kaya mukhang hindi po totoo yung umuugong na rumors nitong nakaraang mga araw na merong warrant of arrest ito pong si Ronald De La Rosa. Kasi ang mga detalye ito pong ating sinasabi ay base po kay dating Senador Trillanes na ang latest na paglabas po ng warrant of arrest ay possibly sa first quarter po ng 2026. Ganun pa man, ang tanong, bakit kaya nagsalita si Secretary ngayon Ombudsman Boying Remulla tungkol po sa warrant of arrest para kay Ronald De La Rosa? Ito po yung naging pahayag ng naging balita sa GMA News kaugnay ng naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla last Saturday, November 8. Naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa, pagkumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ibinahagi umano ito ni OIC Secretary of Justice Eric Bida. At ngayon ewan ko kung tapos na, meron pong press conference ang Department of Justice kaugnay po nito. Mamaya pupuntahan po natin yan. Tuloy ko lamang po yung binabasa natin ditong balita noong November 8. Ayon naman kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kasalukuyan pa ang verification ng nasabing impormasyon, bunsod dahil wala pa silang natatanggap ng kopya ng nasabing warrant. Dahil po dito, ang dami pong naging reaksyon ng publiko. Kasama po tayo sa nag-react dyan, pero yung sa atin ay mga posibilidad na gagawin nitong si Ronald De La Rosa in case na ito po'y meron nga talagang warrant of arrest. 3 lang naman po yon. At ulitin ko ngayon, siya po ay susuko, siya po ay manlalaban, o siya po ay magtatago. Ganun pa man, concern po rito si Senate President Tito Soto. Kasi hindi naman po maikakaila na ito pong si Senator Ronald De La Rosa ay colleagues po nila, no? Meron po itong mandato mula sa Taong Bayan hanggang 2031 sapagkat ito po'y nanalo last election as re-electionist. At dahil po dyan, nagpahayag si Senate President Tito Soto ng mga sumusunod: to preserve the dignity of the Senate and as a matter of institutional courtesy, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Outside the Senate premises, that's no longer our concern. Ang pahayag po na ito, nung araw po na iyon, nung November 8, nitong si Senate President Tito Soto, ay ito po ay umani ng samot-saring reaksyon mula po sa publiko. Marami po rito syempre ang natuwa na mga supporter ni Ronald De La Rosa, pero marami rin po ang tumaasang kilay dahil nga po sa pahayag na ito ni Soto. At isa po sa mga prominenteng vlogger na abogado, magaling na abogado na ating pong sinusubaybayan, ay si Attorney Rene Bueno. Maganda po yung kanyang naging reaksyon tungkol po dito sa pagbalanse sa pagitan po ng sinasabing institusyon at ang pag-iral ng batas. Kaya balikan po natin yung naging vlog ni Attorney Rene Bueno kaugnay po nito. Kasi dito natin makikita mga tol na ang dapat umiiral talaga sa ating lipunan, hindi po yung mga kortesiya na yan, kung hindi batas. Wala nang iba. Gamitin po natin ang vlog na ito ni Attorney Rene Bueno para mas maliwanagan po tayo na meron po itong titulo, Bato, ICC at Senado, ang dignidad ng institusyon laban sa ICC warrant. Pakinggan po natin si Attorney Rene Bueno. Buenos días, buenos tardes mga amigos, mga amigas. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa ngayon ay tayo po ay kasalukuyang hinahagupit ng super typhoon na si Yuan. Nasa Region 5, papunta sa Region 4, papunta sa Metro Manila. At sana naman ay si Juan Topares against Insalapa.
So ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa ICC warrant of arrest against Bato de la Rosa. At meron pong tanong na nangingibabaw dito. Ang tanong ay ito, kapag ang isang mambabatas ay sinampahan ng kaso sa ICC, mayroon ba siyang sariling mini sovereign state sa loob ng Senado? Dahil nagbanggit po kamakailan si Senate President Tito Soto na mukhang hindi niya pa hihintulutan ang pagpasok ng mga arresting officer sa loob ng Senado. At siya po ay naninindigan. No? Dapat sabi niya ay i-preserve yung dignity ng institusyon. Hindi pwedeng arestuhin na lamang basta-basta ang isang senador sa loob ng Senado. Sa kabilang panig naman, nandun yung bigat ng konstitusyon at ang malinaw na banta ng pananagutan, lalo na't may usapin ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. So ayaw kasi ni Tito Sen na arestuhin si Bato habang ang Senado is in session at hindi daw niya pahihintulutan. Dapat ma-preserve yung dignity of the institution, the dignity of the Senate. Yan ayon sa pagpapaliwanag ni Attorney Rene Bueno, dignidad ang usapin dito. Institusyon, no? Pero yan ba ay dapat manaig sa batas? Sa madaling salita na sinasabi dito nitong si Attorney Rene Bueno, batas dapat ang mangibabaw, hindi po yung dignidad. Kaya mawalang galang na kay Senate President Tito Soto, syempre, hindi lang naman dahil ito yung paliwanag ni Attorney Rene Bueno, personally naniniwala po ako na hindi porket senador itong si Tito Soto, itong si Ronald de la Rosa ay hindi na siya pwedeng arestuhin, even kahit diyan po sa Senado while in session. Kasi basic naman ito mga tol, actually hindi naman kinakailangan talaga ng malalim na paliwanag pa rito. Maliban na lamang, unfortunately, kung tayo po hindi nakatungtong ng kolehiyo, pero kung tayo po ay nakapag-aral ng kolehiyo, basic po ito. Dahil tinuturo po sa atin ng Constitution. Wala pong 4 years course ang hindi po itinuro ang Constitution. Kaya dapat alam po natin na kapag ka ang Kongreso ay nasa sesyon, ang sino mang miyembro po nito ay hindi po pwedeng arestuhin kung ang kaparusahan po ng paglabag sa batas nito ay mababa po sa 6 na taon. Pero syempre, hindi naman tayo abogado, kaya mas mabuti na manggaling po ang pagpapaliwanag sa isang abogado. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. Ito ngayon yung nagsisilbing krisis ng batas at kapangyarihan. Ngayon tatalakayin natin ng simple at direkta yung usapin nito. Ulitin ko, maaari bang arestuhin ang isang senador sa loob mismo ng Senate building? Alamin natin kung ang dignidad ba ay isang kalasag laban sa hustisya o kung ang batas ba talaga ang dapat manaig higit sa lahat. Ang pinakasimpleng sagot dito siyempre, dapat lahat na ayon sa batas. Diba? Hindi pwedeng hindi umiral ang ating batas dito. Hindi pwedeng yung internal rules of the Senate ang magpiprevail dito. Although, madalas nating sabihin na may kalayaan ang senador laban sa pag-aresto. But this privilege is actually not absolute. Ito po ay hindi kumpletong pribilehiyo para sa isang senador. Dapat po nating maunawaan na may limitasyon itong immunity ng mga mambabatas. Dahil dapat reviewin natin yung ating saligang batas. At nang malaman natin, ano ba ang ipinag-uutos ng ating konstitusyon? Ano ba ang nakasulat sa saligang batas? So ipapaalala ko sa inyo. Sinasabi sa ating 1987 Constitution, Article 6, Section 11 yan, na ang isang mambabatas, maging senador o kongresista, ay hindi pwedeng arestuhin habang ang Kongreso ay in session. Okay, basahin natin yung particular na provision ng ating Constitution. Section 11, yung binanggit po ni Attorney Rene Bueno. A senator or member of the House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Ito po yung pinapaliwanag sa atin dito ni Attorney Rene Bueno, na walang sino mang miyembro po ng Kongreso, ibig sabihin, hindi lamang po ito senador, kung hindi mga kongresista kasama po dito, na kapag ka ang Kongreso ay nakasesyon, hindi po sila pwedeng arestuhin kung ang kaparusahan ay hindi po abot ng lagpas sa 6 na taong pagkakabilanggo. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Kung ang kaso niya
ay may parusang hindi lalagpas sa 6 na taon na pagkakakulong. So ano po ang ibig sabihin nito? Sabi, if the penalty for the offense committed is less than 6 years, hindi mo pwedeng arestuhin daw while Congress is in session. Ibig sabihin nito kung ang kaso mo ay mabigat. Halimbawa, crimes against humanity, graft and corruption, plunder, murder. Ito yung mga kaso may parusong mahigit na 6 na taon. Yung iba nga dito, life imprisonment, di ba? Katulad ng plunder. Pwede ka pa rin arestuhin kahit nasa loob ka ng Senado o habang may session. Kasi sinasabi ng saligang batas, less than 6 years imprisonment or penalty. So pagdating doon sa dignidad ng Senado versus the Constitution, ano ang sinasabi ni Senate President Tito Soto? Mukhang dito medyo mali kasi siya. Sabi ni Tito Sen, hindi pwedeng arestuhin ang sino mang senador habang nasa loob ng Senado. At ito daw ay para sa dignidad ng institusyon. Serious crime yung offense committed Dignidad pa rin, ang ibabaw. So ano ba ang katotohanan? Ang sinabi po ni Tito Sen ay hindi direktang batas. Hindi po yan yung pinag-uutos ng ating constitutional law. Ito ay nakasulat lang sa internal rules of the Senate, yung panloob na patakaran ng ating Senado para mapanatili ang kaayusan. Hindi po kasi pwedeng labanan o talunin ng panloob na patakaran, yung internal rules ng Senado, ang nakasulat sa 1987 Constitution o ang kapangyarihan ng korte na mag-issue ng arrest warrant. O ngayon maliwanag naman siguro yung gustong sabihin sa atin dito ni Attorney Rene Bueno na batas dapat ang umiral, hindi ang dignity na sinasabi ni Senate President Tito Soto na nakabase sa internal rules ng Senado. Tapusin nyo na lamang po yung vlog niya sa kanyang YouTube channel kung gusto nyo panoorin ng buo yan. Pero puntuhan na natin ngayon yung possibility of taking into custody ito pong si Senator Ronald De La Rosa. Ano ba yung pwedeng gawin ng ating gobyerno sa pagkakataon pong ito? Hypothetically speaking, kung meron po talagang warrant of arrest itong si Senator Ronald De La Rosa, may mga arguments dito ngayon ang iba't ibang personalidad, mga abogado sila. Siyempre sila naman talaga yung merong moral ascendancy para magtalakay sa mga ganitong issue. Ang question, extradition ba o surrender ang dapat gawin ng ating gobyerno? Kasi naging question po ito, actually ngayon nakabinbin ito sa Korte Suprema dahil po sa pangyayari noong March 11, 2025 kung saan ang warrant of arrest na inirelease ng International Criminal Court, particular kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay inimplement ng ating gobyerno na nagresulta nga po sa pagkaka-aresto dito kay Rodrigo Duterte at pagkakadala sa kanya sa Hague, Netherlands, kung saan kasalukuyan siya pong nakakulong at humaharap ng kasong crimes against humanity, though hindi pa nakukumpirma yung charges na yan dahil nga po sa samut-saring mga concern na ni-raise po ng depensa. Pero ang akusasyon kasi dito ng depensa at ng mga supporter ni Rodrigo Duterte, hindi daw po legal ang ginawa ng ating gobyerno. Kasi basta na lamang daw po kinuha itong si Rodrigo Duterte at tinurn over sa ICC. Which, quote-unquote, ayon sa kanila, kidnapping po ito. Pero syempre, ang ating gobyerno ay hindi naman po kikilos nang wala pong basihan sa batas. At ito po yung Republic Act 9851 kung saan sinasabi po sa partikular na section nito, kung di ako nagkakamali 16, ay sa interes po ng hustisya ang sino mang even Pilipino or foreign national na nandito sa Pilipinas, kapag ka ito po ay nahaharap sa isang seryosong krimen, partikular sa mga international tribunal like ICC, ay pwede pong arestuhin at i-turn over ng ating gobyerno, either by extradition or by surrender. Ngayon, ang issue, bakit daw po hindi in-extradite itong si Rodrigo Duterte? Ibig sabihin, hindi dumaan kasi sa ating local court at agad-agad dinala sa Hague, Netherlands, si Rodrigo Duterte. Ang naging mode kasi na ginamit ng ating gobyerno dito ay ang surrender, not extradition. Dahil ang simpleng paliwanag, the International Criminal Court is not state. No, hindi po ito bansa or estado. Ito po ay isang international tribunal na wala pong soberenya. Kaya hindi kinakailangan ngayon
ang proseso ng extradition, more so, ang Pilipinas po ay hindi na po bahagi ng ICC. Dahil kung matatandaan po ninyo, noong Marso 2018, unilaterally in-announce ni Rodrigo Duterte na binabaklas po natin ang membership natin sa ICC. And it took effect after a year. On March 2019, officially withdrawn ang Pilipinas sa ICC. Kaya never na mangyayari na yung probisyon ng statute nitong Rome o ng ICC ay applicable pa sa atin. Kaya ang ginamit po ng bansa po natin ay yung provision ng Republic Act 9851 at ito nga po yung batas na hindi pa nga po, wala pa sa isip siguro ng Pilipinas na sumali sa ICC. Kasi 2009 ang batas po na ito. Naging miyembro lamang po tayo ng ICC 2011 or 2012. I hope tama yung pagkakaalala ko. Ngayon, dahil po sa mga argumento na yan, may mga abogado katulad po ni Attorney Reyes Del Rosario ang sumulat ng kanilang saloobin tungkol po dito. Basahin po natin ang kanyang paliwanag kaugnay po ng extradition ba o surrender, which syempre si Attorney Rene Bueno ay meron din pong vlog hinggil po dito na kanyang in-upload yesterday. Pero unahin po natin ang panulat nito pong si Attorney Reyes Del Rosario. Basahin po natin yung kanyang saloobin tungkol po dito, no? Ay yung Tagalog translation na lang para mas maunawaan ng ating mga maraming manonood. Ito po ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na naglabas na umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa ay agad nagbukas ng tanong kung sakop ba ito ng bagong rules on extradition proceedings na ipinromulga ng Korte Suprema. Bago natin pagpatuloy ang pagbabasa dito, meron pong pahayag ang ating Executive Secretary na si Lucas Bersamin na hindi na daw po magagawa ng ating gobyerno ang ginawa sa nakalipas na pagkakataon kay Rodrigo Duterte dahil po sa panibagong rules ng Korte Suprema. Pero mukhang hindi po uma-agree ang abogado po nating binabasa ngayon sapagkat ang sagot niya sa katanungan hindi sakop ng Korte Suprema hindi sakop ng rules na ito ng Korte Suprema ang usapin tungkol po dito sa warrant of arrest para kay Senator Ronald De La Rosa. Tuloy po natin ang pagbasa. Ang bagong patakaran ng Korte Suprema ay para lamang sa mga estado o bansa na may kasunduang ekstradisyon sa Pilipinas. Ang ICC ay hindi isang estado, kundi isang international tribunal na nilikha sa ilalim ng Rome Statute. Dahil umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang ito noong 2019, wala nang bisa ang anumang proseso ng extradition patungkol sa ICC. Ibig sabihin, ang patakaran na nagsasabing kailangan ng pag-aproba ng isang hukuman sa Pilipinas bago maisagawa ang extradition ay hindi naaangkop sa mga kaso ng ICC. Iba ang proseso rito. Ayon sa Section 17, nagkamali ako kanina, nabanggit ko kasi 16 or 17. Ayon sa Section 17 ng Republic Act number 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, maaaring direktang isuko ng gobyerno ang isang akusado sa isang international tribunal tulad ng ICC kahit hindi dumaan sa extradition process. Sa madaling sabi, kung nanaisin ng pamahalaan na makipagtulungan, maaaring arestuhin o isuko si Senador Ronald De La Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851 sa parehong paraan na maaaring ipatupad sa sinumang opisyal na hinahanap ng ICC. Hindi kailangan ng pag-aproba ng hukuman gaya sa extradition ng ibang bansa. Ibig sabihin, hindi problema ang legal na proseso. Ang tanong ngayon ay kung may political will ba ang kasalukuyang administrasyon na sundin ang batas at makipagtulungan sa ICC. Ito po yung paniniwala ni Attorney Reyes Del Rosario. Pero syempre, dating Chief Justice yung nagsalita. Kung sa level of tinatawag nilang antas ng mga abogado, syempre si Attorney Reyes Del Rosario ay bagito pa lamang na abogado ito kumpara sa isang legal luminary na si dating Chief Justice, ngayon Executive Secretary Lucas Bersamin. But I am not saying na tama si
E.S. Bersamin dito, no? Ngayon, puntahan natin yung vlog ni Attorney Rene Bueno, kaugnay po niyang extradition ba or surrender. Pakinggan naman natin ang kanyang saloobin tungkol dito. Ano po ba ang tamang terminology at batas sa paglipat sa International Criminal Court ni Senator Bato de la Rosa? Marami po kasi nagtatanong sa akin kung ano ba to, extradition, surrender. Merong music si Attorney Rene Bueno. Parang Espanyol yung naririnig nating musika. Or handover sa ICC. So ngayon po ay lalaliman po natin ang ating pag-unawa sa legal na usapin sa likod ng posibleng paglipat kay Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ulitin natin ang pinakapundasyon ng diskusyong ito. Ang pagkakaiba ng extradition at surrender o kaya yung handover. Yung surrender at handover, parehas yan. Pero yung extradition, kakaiba po ang ibig sabihin niyan. Kaya natin tinalakay ito ay meron po kasi akong mga napapanood sa ibang YouTube channel, mga vloggers, sa legal profession din sila na pilit na binabago ang interpretasyon ng mga batas para lamang umangkop sa kagustuhan ng kanilang mga iniidolo at mga kliyente. Siyempre, bayad sila dyan. Pero ngayon po, lilinawin natin yan. Ano ba talaga, mga kuya, ang tamang batas na dapat i-apply natin dito sa sitwasyon ngayon ng ating senador na si Bato de la Rosa? Sa ating mga kayubi sa Usapang Batas ng DCHL News, mga subscribers, mga followers ng aking YouTube channel, mga amigos, mga amigas, makinig po kayong mabuti para sa isang karagdagang legal na kaalaman. Ang extradition ay yung paglipat ng akusado sa ibang bansa. State to state ang usapan dito, mga amigos, mga amigas. Ulitin ko extradition, paglipat ng akusado sa ibang bansa. State to state ang usapan dito. Pero sa International Criminal Court or ICC, ang akusado ay nililipat sa pandaigdigang hukuman doon sa International Criminal Court. Ibig sabihin, yung akusado galing sa Pilipinas, isinusurrender doon sa International Tribunal, sa ICC, hindi sa isang bansa. Maliwanag yan. So, ang ICC, ang applicable law dyan, yung RA 9851. Yung kung tawagin natin ay Philippine Law on Crimes Against Humanity. Okay, di natin tatapusin. Siyempre, para panoorin niyo ng buo yung vlog ni Attorney Rene Bueno. Pero in short, mga tol, yung pinapaliwanag dito ni Attorney Rene Bueno ay katulad din ng pagpapaliwanag ng binasa po natin na abogado, ng panulat ng abogadong si Attorney Reyes Del Rosario. Pero syempre, hindi naman po sila ang bahagi ng gobyerno. Yan po ay kanilang mga legal na opinion lang. Onyx, labas kayo. Sandali mga tol. Sandali at maingay. Yan po ay kanilang mga legal na opinion lamang. At ang masusunod, syempre, ang mga legal recommendations ng mga miyembro po ng ating gobyerno, particular ang Department of Justice. Na maya-maya, meron po tayong panonoorin na kanilang natapos lamang na press conference. Pero before that, tingnan muna natin ano naman ang saloobin din dito ng isa sa mga abogadong tumutulong para po sa mga pamilya ng mga biktima po ng extrajudicial killings. Ito po ay si Attorney Cristina Conti. All right, joining us this morning is ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, good morning to you. Good morning, Karen. All right, what is the official way for the public or reporters, or in this case, the ombudsman, to find out if the ICC has really issued an arrest warrant against De La Rosa? Well, if the arrest warrant is uploaded to the public website of the ICC, that is, so far right now, the only way that us in the Philippines would get to know that the ICC has an e-court protocol. Kaya lahat ng fina-file, dapat eventually, unless it is classified confidential, has to be uploaded. But is that what happened to former President Duterte? Let's go back to that process so we have a basis of comparison. How did this government know that an arrest warrant was issued against him? It's an entirely different thing altogether if you're the government or the recipient of the warrant. So technically, as soon as a warrant is issued or as soon as it is transmitted by the registry of the court, it is transmitted to one state's parties and any other party who may have a role in the arrest.
It was also transmitted to international organizations with whom the ICC has a relationship with, including the Interpol. Oo. So, Oo. ibigay But with Duterte was, I mean, attorney, but with Duterte was it also announced sa No. e-court doon sa portal? O bakit yun hindi po ganun? So the thing is, all documents have to either be classified as for the public consumption or confidential. And so the transmittal of the document is, kumbaga, proof that it exists, but it may not be known to the public. Most documents of the ICC, especially those pertaining to or relating to witnesses, o kaya contains private information about persons, are not immediately known public, which is why we have a lot of documents uploaded late and then marked redacted and then parang later on classified as public. Kaya pag-iingat ito, hindi lang para dun sa mga tao na involved, kundi mismo yung akusado or suspect. And so in the case of warrants of arrest, there have only been a few times that it has been immediately made public. And we have the cases of those who cannot be arrested, like Netanyahu and Putin. In the case of Duterte, it was not made public immediately, but was enforced. Kaya may kaibahan yung public. In short, mga tol, ang pinaliliwanag na Attorney Cristina Conti dito ay dalawang uri yung impormasyon na ibinabahagi ng ICC at kinakategorize nila ito as confidential or readily available sa publiko. At yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte treated as confidential. Kasi yung posibilidad na kung ito ay ready available sa publiko, mahihirapan pong maaresto si Rodrigo Duterte, lalong-lalo na sa posisyon po nito dati at sa massive support pa rin na ini-enjoy niya noong mga panahong siya po ay malaya pa. At tingin natin, baka ganito rin yung dito sa ICC ngayon, kaugnay ng warrant of arrest, possibly para kay Ronald De La Rosa at kay Senator Bongo. Baka meron na, pero tinitreat lang nila as confidential. Malalaman natin yan kapag biglaan pong inaresto si Ronald De La Rosa. Pero mukhang hindi po ganyan ang sitwasyon kasi nagkaroon na po ng paglilinaw ang DOJ sa naging press conference nila kani-kanina lamang. Ngayon, panoorin po natin ito at ano ang masasabi ngayon ng Department of Justice sa posibilidad na paglabas ng warrant of arrest nito pong ICC para kay Senator Ronald De La Rosa at even dito kay Senator Bongo. Before pala nito, meron lamang akong gustong ibahagi sa inyo na bahagi ng interview nitong si Richard Heydarian na uulitin ko lamang po sa inyo. Ang tawag niya po sa Uniteam, dalawa lang naman ang bahagi ng Uniteam dati, ang Duterte at Marcos. Team Kadiliman, referring to Duterte, at Team Kasamaan, referring to Marcos. No? Kaya kung ganito ang attitude ng mga kakamping, tingin ko baka di nyo makuha ang suporta ng mga tulad naming PBBM supporter at loyalista para sa iniidolo nyong si Senator Risa Ontiveros. Ganun pa man, hindi naman po siya ang talagang pinanonood natin dito kung hindi yung mga sinasabi ni Trillanes. Pakinggan natin, ano po ba ang posibilidad na lumabas ang warrant of arrest para sa mga personalidad na sina Ronald De La Rosa, Bongo, Vice President Sara Duterte at si former DOJ Secretary Aguirre, kasama po ang dating Chief PNP na si Oscar Albayalde. Ang narinig ko is you're expecting early next year yung kila not only Bato but you're expecting even Bongo potentially facing a warrant of arrest? Okay. Si Bato, gumugulong na yung sa kanya. Latest na is yung early next year. Latest na yung early next year. It may happen towards the end of the year. Nawawala. Yung kay Bato. Okay? So, from first quarter of next year. Yung kay Albayalde, hindi pa sure kung magpa-prosper. Sir, pwede ulitin yung part, medyo naghang. Siguro hindi natuwa yung madidiya. So, anong quarterly projections natin kay Bato, Bongo, and Albayalde? And whether the Garma factor will be important also here? Okay. So, si Bato, it's just a waiting game sa kanya. Ang tansya ko rito, baka towards the end of the year or early next year, mga February, mga ganon. So, kumaga, waiting game na yan. Yung kay Bongo, first quarter next year. It won't come any sooner than that. Yung kay Albayalde, hindi pa sure kung magpo-progression o hindi. And Aguirre? What about Aguirre? Wala si Aguirre. Hindi ko kasi nakasulat siya doon sa mga documents ng ICC. It doesn't mean na na isasama siya kasi maraming na list down doon 30 plus personalities 'yon. Senior officials of government, tapos yung mga senior officials ng PNP.
Personally, gusto natin masama yan, pati si Sara. Pero nga, ang ICC, mataas yung kanilang threshold sa evidence bago nila simulan yung proseso ng pag-issue ng warrant. So, hindi kasama si Aguirre, hindi kasama si Sara Duterte, unfortunately. Yan, maliwanag Kaya wag na tayong umasa na masasako pa ng ICC si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ito na po yung posisyon ngayon ng Department of Justice tungkol po sa issuance ng warrant of arrest di umano para kay Ronald De La Rosa. Panoorin po natin ito, mga tol. I would like to give the floor to Chief State Dennis Chan for statements with respect to this issue. Thank you, Prosecutor Polo. Good morning to everyone. Thank you for coming all the way here to BGC. Over the weekend, there were reports circulating that the ICC has issued a warrant of arrest against Senator De La Rosa, and it was mentioned that the process to be observed in implementing this warrant of arrest is through extradition. This now was related or connected to the recent issuance of the Supreme Court on the rules on extradition. Sabi ni Raja Ibasir, tamain ko lang, ang Team Kadiliman versus Team Kasamaan ay di nanggaling kay Haydar yan, kundi galing kay Harry Roque sa isa sa mga unang rally niya sa EDSA sa pagkalas niya sa Uniteam. Regardless kung kanino nang galing, ang pinag-uusapan po natin dito, yung pagsasabi. At ang pagsasabi na yan, inulit dito ni Richard Haydar yan. Hindi naman siguro ako magsasalita rito ng walang basihan. Kaya ang sinasabi namin dito, regardless kung kanino nang galing yan, pero ang paulit-ulit na pagsasabi ng Team Kadiliman at Team Kasamaan, ang Duterte at Marcos, tingin ko yan ang dahilan para hindi namin suportahan ang kandidatura ng kakamping sa darating na 2028. Kaya wag nyo nang pangatwiranan pa. Kung gusto nyong makuha ang suporta namin para suportahan yang kandidato ninyo sa 2028, iset aside ninyo yung paniniwala na Team Kasamaan, ang Marcos administration. Ganun lang kasimple yun. So, we are just here this morning to address... Facts lang, talagang walang fake news dito, riba? Raja Ibarsing. Para maniwala ka na hindi po fake news ang sinasabi ko dito, i-play natin ito. Okay. So clearly that takes us to the situation in the Senate right now. As we speak, Senator Trillanes, this is the institution you're very familiar with. Marami kang napagdaalan nung time na senador ka. And of course, one of the most memorable moment is yung basically the institution stood by you when Senator Soto was last Senate President. What is your read of his Senate presidency so far? And what is your read of these rumors of a counter coup? Kasi we want to talk about the bigger coup rumors na si Ronald Llamas has been feeding on and feeding off. But before we go to the bigger destabilization discussions, kamusta yung kalagayan ng Senado? What do you see is the way forward? Kasi many believe that even though Senator Lacson was right to mention some of the corruption issues, etc., medyo naging shotgun masyado yung approach niya, and that may have backfired. And then you have that case with Senator Risa whereby dahil hindi in-explain din kasi ni Lacson, may amendment, iba yan dun sa insertions, iba yan dun sa mga bycam na kalok. Sige, pakikinggan natin si Kentin Coldwater. Huwag patulan ang kampo ng mga impakto. Sige, wag na natin patulan, kaya tuloy po tayo dito. Pero kung gusto niyo ng facts, panoorin niyo to. Hindi naman kinakailangan na maging matalino tayo para hindi natin paniwalain ang ating sarili na mga kakamping na ito laging tinatawag na Team Kasamaan at Team Kadiliman, either Duterte or Marcos. Kung gusto nyong tawaging Team Kadiliman ng Duterte, wag nyong idamay si Pangulong Bongbong Marcos dito. Meron bang masama na naghahangad ng kabutihan para sa kanyang kapwa? Naku nang teteng kayo. Ang turing nyo sa sarili nyo para kayong mga santo. Porket kakamping or dilaw kayo, mga santo kayo, hindi na kayo nagkakamali. Huwag kayong ganun kung gusto nyong makuha ang suporta para manalo si Risa Ontiveros sa darating na 2028. Kailangan nyo ng suporta namin. Tandaan nyo yan. Hindi kayang talunin ni Risa Ontiveros si Vice President Sara Duterte kung wala ang tulong ng mga Marcos loyalists at PBBM supporters. Ganun lang kasimple yun. And clarify any misconception that may be had on the matter, and that under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. So to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17 of RA 9851. I'd also like to inform everyone that the Supreme Court rules on extradition was actually brought about by the Department of Justice request for the Supreme Court to come up with uniform guidelines
on how to resolve requests for extradition. This request was relayed to the Supreme Court sometime in the first or second quarter of 2023. And several meetings of a technical working group were conducted to deliberate and come up with the final draft of these rules on extradition. It just so happened that the rules came out at this point in time where all of these issues or controversy surrounding extradition is being discussed publicly. So, with that being said, Hindi na natin tatapusin. Ang kabuuan yan, mahaba yan eh. No? Mahigit sa kalahating oras. Pero ang posisyon ng Department of Justice, in short dito mga tol, hihintayin nila yung final reso ng Korte Suprema. No? Pero ang tanong kasi dito, what if kung meron nga talagang warrant of arrest si Senator Ronald De La Rosa? Magiging taliba ang kamay ng ating gobyerno hanggat hindi nagre-release ng resolusyon ang Korte Suprema? Di natin masasagot ngayon yan sapagkat ang tanging makakasagot dyan ay ang ating gobyerno. Na sa aking paniniwala, kung nagawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya rin gawin dito kay Ronald De La Rosa at even kay Bongo. Hanggang dito na lamang muna mga tol.